Naranasan mo na bang pakiramdam na parang guguho ang mundo mo at wala kang magawa para pigilan ito? Na ang kaba at stress ay tila naging lagi mong kasama? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na 2,000 taon na ang nakalipas, may natagpuan ng mabisang paraan ang mga tao para harapin ang mga ito? Ngayon, pag-uusapan natin ang Stoicism at ating susuriin ang fimbumang prinsipyong Stoic na kayang baguhin ng husto ang buhay mo. Pero huwag kang mabibigla. Hindi natin babasahin ang isang nakakabagot na listahan. Sa halip, kukunin natin ang pinakaesensya, 5 pangunahing ideya na nagbubuklod sa lahat ng prinsipyong ito at magagamit mo kaagad simula ngayon. Manatili ka at matutuklasan mo kung paano magiging superpower mo ang isang sinaunang pilosopiya sa makabagong mundo. Para magsimula, maglakbay muna tayo ng saglit sa nakaraan. Nagsimula ang Stoicism sa ancient Greece at pagkatapos ay lumago at naging tanyag sa Roman Empire. At ang mas nakakagulat, ang mga sumunod sa pilosopiyang ito ay magkakaiba ang kalagayan sa buhay. Nandyan si Emperor Marcus Aurelius, isang sa mga pinakamakapangyarihang tao noon. Si Seneca, isang mayamang manunulat ng dula at tagapayo ng emperador. At si Epictetus, na nagsimula sa kanyang buhay bilang isang alipin, isang emperador, isang tagapayo, at isang alipin, lahat sila sa iisang pilosopiya lang natagpuan ang susi sa panloob na lakas at kapayapaan. Paano nangyari yon? Halika, alamin natin. Magsimula tayo sa pinakapundasyon, sa ideyang bumubuo sa buong pilosopiya ng Stoicism. Kung ito lang ang mauunawaan mo, tiyak na mas magiging kalmado ang iyong buhay. Ito ang tinatawag na dichotomy of control. Medyo tunog siyentipiko, pero sa totoo lang, napakasimple nito. Sabi ng mga Stoic, hatiin mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo sa 2 kategorya, parang 2 basket. Sa unang basket, ilagay mo ang mga bagay na lubos mong kontrolado. Sa pangalawa naman, lahat ng iba pa na hindi mo kayang impluwensyahan. Talaga, ano ang nasa unang basket? Sa totoo lang, hindi masyadong marami. Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga paghatol, ang iyong mga reaksyon sa mga pangyayari, ang iyong mga desisyon, at ang iyong mga kilos. Yun lang, ito ang iyong pananagutan. At ano naman ang nasa pangalawang basket, ang napakalaking basket, ang panahon, ang ekonomiya, ang traffic, ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo, ang iyong nakaraan, at maging ang iyong kalusugan. Sa ilang antas, maaari mong impluwensyahan, ngunit hindi mo ganap na makokontrol. Ngayon, ang pinakamahalaga, itinuturo sa atin ng mga Stoic na ilaan ang 100% ng ating enerhiya sa unang basket at 0% sa pangalawa. Bigyan natin ng halimbawa. Isipin mo, nakaharap ka sa matinding traffic. Malapit ka nang malate sa isang napakahalagang meeting. Ano ang karaniwang reaksyon? Galit, stress, bumubusina ka, nagmumura sa ibang driver, paulit-ulit na tinitingnan ng orasan. Pero ano sa mga yan ang kaya mong kontrolin? Wala. Hindi mawawala ang traffic dahil lang sa galit mo. Ang stoic sa sitwasyong ito ay mag-iisip ng naiiba. Aaminin niya, ang traffic ay wala sa aking kontrol. Hindi ko kayang pabilisin ang mga sasakyan. Pero ano ang kaya niyang kontrolin? Ang kanyang reaksyon. Maaari siyang magpatugtog ng musika o makinig ng kawili-wiling podcast. Maaari siyang tumawag at magpaalam na may late. Maaari niya lang gamitin ang oras na yon para mag-isip o huminga. Ililipat niya ang kanyang focus mula sa walang saysay na galit patungo sa kung ano ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman mo ba ang pagkakaiba? At dito tayo papunta sa pangunahing maling akala. Marami ang nag-iisip na ang mga stoic ay parang mga robot na walang pakiramdam
na pinipigilan ang lahat ng emosyon. Ito ay ganap na hindi totoo. Ang isang stoic ay makakaramdam din ng inis sa traffic. Hindi siya robot, ngunit hindi niya hahayaang kontrolin siya ng emosyong ito. Makikita niya ito, sasabihin sa sarili, aha, narito na naman ang inis at sadyang pipiliing hindi magpadala dito. Hindi ito pagpipigil, kundi pamamahala. Hindi ito kawalang bahala, kundi isang mulat na pagpili kung saan gagastusin ang iyong mahalagang enerhiya. Okay, malinaw na sa atin kung saan tayo dapat mag-focus sa mga bagay na nasa ilalim ng ating kontrol. Pero, paano tayo kikilos? Paano tayo gagawa ng desisyon? Simple lang ang sagot ng mga stoic. Laging piliin ang kabutihan. Ngayon, marami siguro ang mag-iisip, ay nako, isa na namang boring na lektura tungkol sa moralidad. Pero teka lang, para sa mga stoic, ang kabutihan ay hindi lang tungkol sa pagiging banal or perpekto. Ito ay napaka-praktikal na bagay. Sa esensya, ito ay gabay kung paano maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. May apat na pangunahing katangian silang binibigyang diin: karunungan, katarungan, katapangan, at pagpipigil sa sarili. At ang lahat ng iba pa, pera, kalusugan, reputasyon, tagumpay, tinawag nilang indifferent things o mga bagay na walang direktang epekto sa ating pagkatao. Hindi ibig sabihin na wala silang pakialam sa mga ito. Siyempre, mas maganda ang maging malusog at mayaman kaysa maging may sakit at mahirap. Pero ang mga bagay na ito ay hindi ang nagpapabuti o nagpapasama sa iyo bilang isang tao. Mga panlabas ito. Ang iyong kabutihan, ang iyong karakter, ito ay panloob. At iyan lang ang may tunay na halaga. Isipin ang sitwasyon sa trabaho. Hinihingi ng iyong boss na pagandahin ng kaunti ang isang ulat para sa kliyente para makakuha ng magandang deal. Kung gagawin mo ito, makakakuha ka ng malaking bonus. Kung tatanggi ka, maaaring magkaroon ka ng problema. Ano ang ano dito? Ang bonus ay isang indifferent thing. Nakakatuwa ito, pero panlabas. Ang iyong desisyon, ang magsinungaling o maging tapat, ay pagpapakita ng kabutihan o kasamaan. Ito ang iyong panloob na pagpili. Ang isang stoic ay pipiliin ng katapatan, hindi dahil ayaw niya ng pera, kundi dahil ang kanyang panloob na kapayapaan at paggalang sa sarili na nagmumula sa paggawa ng tama at makatarungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bonus. Naiintindihan niya na ang pera ay dumarating at umaalis, pero ang mantsa sa kanyang reputasyon sa harap ng kanyang sarili ay mananatili. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang karakter kaysa sa anumang panlabas na benepisyo o pakinabang. At dito matatagpuan ang napakalaking lakas na nagpapalaya sa atin mula sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman talaga nagpapasaya sa atin. Alam na natin kung saan ituon ang ating pansin at kung anong prinsipyo ang gagabay sa atin. Ngunit, paano naman ang mga emosyon na walang tigil na bumabalot sa atin? Ang pagkabalisa, galit, at hinanakit. Dito, iniaalok sa atin ng Stoicism ang marahil ay pinakarevolusyonaryong ideya. Tandaan ang sikat na pahayag na ito ni Epictetus. Hindi ang mga bagay mismo ang nagpapahirap sa tao, kundi ang mga pagpapakahulugan natin sa mga ito. Uulitin ko, hindi ang mga bagay mismo ang nagpapahirap sa tao, kundi ang mga pagpapakahulugan natin sa mga ito. Ang lahat ng sakit, negatibismo at stress ay nagmumula hindi sa labas, kundi sa loob ng ating isipan. Ito ay resulta ng ating pagtatasa, ng ating paghuhusga sa isang pangyayari. Sa sarili nito, ang pangyayari ay neutral. Kumuha tayo ng isang simple, ngunit napakalinaw na halimbawa, ang pagkatanggal sa trabaho. Para sa isang tao, ito ay maaaring maging isang ganap na kalamidad. Iisipin niya, tapos na ang lahat. Wala akong silbi.
Kailanman ay hindi na ako makakahanap ng bagong trabaho. Paano ko na lang babayaran ang mga bayarin? Ang mga kaisipang ito ay magbubunga sa kanya ng matinding takot, kawalan ng pag-asa, at depresyon. Ngunit ang isa namang tao na nahaharap sa parehong sitwasyon, ang pagkatanggal sa trabaho, ay maaaring mag-isip sa ibang paraan. Halimbawa, sige lang, hindi ko naman talaga gusto ang trabahong ito. Ngayon, may pagkakataon akong hanapin ang talagang nakakapagpasaya sa akin, o baka oras na para magpalit ng propesyon. Ito ay isang pagkakataon para sa isang panibagong simula. Ang mga ganitong kaisipan ay hindi magdudulot sa kanya ng pagkabahala, kundi sa halip ay pagkasabik at pag-asa. Tingnan ninyo, iisa lang ang pangyayari, ang pagkatanggal. Ngunit ang emosyonal na reaksyon ay lubos na magkaiba. Bakit? Dahil nagbago ang perception. Nagbago ang paghuhusga tungkol sa pangyayaring iyon. Tinuturuan tayo ng Stoicism na huminto muna. Sa pagitan ng nangyari at ng ating emosyonal na reaksyon, mayroong napakaliit na espasyo, isang gap. At sa gap na ito, matatagpuan ang ating kalayaan. Kalayaan na pumili kung paano natin bibigyan ng interpretasyon ang pangyayaring ito. Maaari nating piliing tingnan ang problema bilang isang ganap na kalamidad, o maaari nating makita rito ang isang hamon, isang aral, o isang pagkakataon. Ang pagpili ay laging nasa atin. At kapag tunay ninyong naunawaan ito, makukuha ninyo ang susi sa pagkontrol ng inyong emosyonal na estado. Titigil kayo sa pagiging marionette ng mga panlabas na pangyayari at magiging arkitekto ng sarili ninyong panloob na mundo. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakanatatangi, ngunit napakalakas na stoic na praktika. Maaaring medyo kakaiba at nakakatakot ito sa una. Tinatawag itong premeditation of evils, o sa mas simpleng salita, negatibong paglalarawan sa isip, negative visualization. Ano ito? Ito ay isang mental na ehersisyo kung saan sadyain mong isinasalarawan sa isip ng detalyado na tila nangyari na ang isang masamang bagay. Hindi lang basta paano kung, kundi isipin mo na nangyari na ito. Halimbawa, isipin mong nawalan ka ng trabaho, na naghiwalay kayo ng mahal mo sa buhay, na nanakawan ng iyong bahay, o na nagkaroon ka ng malubhang sakit. Parang direktang daan sa depression, di ba? Ngunit ang epekto ng praktikang ito ay lubos na kabaligtaran. May dalawa itong pangunahing layunin. Una, ito ay parang isang bakuna laban sa mga pagsubok sa buhay. Kapag inisip mo na ng maaga ang pinakamasamang senaryo, hindi na ito masyadong nakakatakot. Para kang nagre-rehearse ng iyong reaksyon. Tinatanong mo ang sarili mo, sige, nangyari na ito. Anong gagawin ko? Ano ang mga option ko? At malalaman mo na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, halos palagi kang may paraan. Inaalis nito sa takot ang kakayahan nitong paralisahin ka. Kapag may nangyaring masama sa totoong buhay, handa ka na sa moral. Pangalawa, at marahil ito ang pinakamahalaga, ang negatibong paglalarawan sa isip ay isang napakalakas na instrumento para sa paglinang ng pasasalamat. Kapag inisip mo kahit panandalian na nawalan ka ng mahalagang bagay, isang mahal sa buhay, kalusugan, tirahan, at pagkatapos ay bumalik ka sa realidad at napagtanto mong nasa iyo pa ang lahat ng ito. Nagsisimula mong pahalagahan ito ng daan-daang beses pa. Payo ni Seneca, sa pagsisimula ng araw, sabihin mo sa iyong sarili, baka hindi ako umabot ng gabi. Hindi ito para malugmok sa kalungkutan, kundi para mabuhay ang araw na iyon ng lubusan at may kamalayan. Ang negatibong paglalarawan sa isip ay hindi pesimismo. Ito ay strategic na realismo na nagpapalakas sa atin sa harap ng mga pagsubok at nagtuturo sa atin na maging masaya sa kung ano ang mayroon tayo rito at ngayon mismo. Panghuli,
Narating na natin ang dalawang prinsipyo na maituturing na pinakatuktok ng karunungang stoiko. Maaaring pakinggan ang mga ito ng medyo mabigat, ngunit sa totoo lang, nagbibigay ito ng kahangahangang pakiramdam ng kalayaan at kabuluhan. Ito ang bantog na memento mori at amor fati. Simulan natin sa memento mori. Mula sa Latin, ibig sabihin nito ay alalahanin ang kamatayan. Patuloy na ipinapaalala ng mga sinaunang Stoic sa kanilang sarili na may hangganan ng buhay. May kaugalian pa nga silang maglagay ng bungo sa kanilang mesa bilang simbolo ng bilis ng paglipas ng buhay. Bakit kailangan nilang takutin ang sarili sa ganoong paraan? Ang layunin ay hindi upang mabuhay sa takot, kundi upang isantabi ang lahat ng hindi mahalaga. Kapag tunay mong napagtanto na limitado ang iyong oras, lahat ng maliliit na abala, hinanakit, pagtatalo, at paghahabol sa mga hindi kailangan ay nawawala ng saysay. Sisimulan mong tanungin ang sarili ng mga tamang katanungan. Saan ko ginugugol ang aking mahalagang oras? Talaga bang mahalaga ito? Ito ba ang gusto kong tandaan ng mga tao tungkol sa akin? Ang pag-unawa sa kamatayan ay ang pinakamakapangyarihang panala na makakatulong upang paghiwalayin ang mahalaga mula sa hindi at tumuon sa pamumuhay ng makabuluhang buhay. Ang ikalawang prinsipyo naman ay amor fati na nangangahulugang pagmamahal sa iyong kapalaran. Ito ang ideya na hindi lang dapat tanggapin ang nangyayari, kundi yakapin at mahalin pa ito. Tanggapin ang lahat, mabuti man o masama. Huwag labanan ang realidad, huwag isigaw ang bakit ako pa, kundi sabihing, sige, ganito na nga. Hindi ito pagiging pasibo o ang umupo lang at walang gawin. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagtanggap. Kung nawalan ka ng trabaho, ang amor fati ay hindi ang pagdaan sa pagiging walang kibo. Ito ay ang sabihin sa sarili, sige, ito ang realidad ko ngayon. Ano ang matututunan ko dito? Anong aral? Anong pagkakataon? Ibig sabihin nito ay makita sa bawat balakid, hindi isang pader, kundi isang hagdan. Ang mahalin ang iyong kapalaran ay ang magtiwala sa buhay at maunawaan na maging ang pinakamabigat na pagsubok ay maaaring bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa paglago at karunungan. Magkasama, ang memento mori at amor fati ay bumubuo ng isang napakatibay na pundasyon. Ang una ay nagsasabi sa atin, kumilos, mamuhay ng buong buo dahil lumilipas ang oras. At ang ikalawa ay nagdaragdag at tanggapin ang lahat ng ipinapakita ng buhay sa iyo bilang isang biyaya. Pero dito talaga nakasalalay ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw. Madalas, iniisip ng marami na ang stoicismo ay ang pagsupil ng lahat ng emosyon, ang pagiging bato at walang pakiramdam sa anumang bagay. Pero maling-mali ang pagkaunawang iyan. Hindi tungkol sa kawalan ng pakiramdam ang stoicismo. Sa halip, ito ay tungkol sa hindi pagpapaubaya na kontrolin ka ng iyong mga emosyon. Isa itong praktikal na operating system para sa ating isipan ngayong ika-21 siglo. Ang pinakakamangha-mangha sa stoicismo ay ang mga pangunahing ideya nito ay sinasabuhay ng mga taong may magkakaibang katayuan sa lipunan. Si Emperador Marcus Aurelius na nagpatakbo ng isang malaking imperyo at ang aliping si Epictetus na ang buhay ay ganap na nakasalalay sa kanyang amo ay parehong nakahanap ng kapanatagan at lakas sa iisang prinsipyo. Ito ay patunay na hindi ang panlabas na kalagayan ang nagtatakda ng ating kaligayahan, kundi ang ating panloob na disposisyon. Hindi tayo tinuturuan ng stoicismo kung paano iwasan ang mga bagyo ng buhay, kundi kung paano bumuo ng matibay na barko sa loob ng ating sarili upang manatiling kalmado kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung sa tingin ninyo
ay nakatulong ang mga sinauna ngunit napapanahong ideyang ito. Pindutin ang like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mawala sa mga susunod na video. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong stoikong prinsipyo ang sa tingin mo ang pinakakapakipakinabang sa iyo sa kasalukuyan? O baka mayroon kang sariling paraan upang manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon? Ibahagi sa comment section. Gustong gusto naming basahin ang inyong mga pananaw